Ganun mga friend, no? Ang ating message sa ngayon, ang ating kahapon message na about sa mga payo natin sa mga OFW. No? Ang sa ating past, ang OFW mali, ano lang, hindi marami. No, kaya ang pwede lang makapa-abroad ang mga kon lang, ang mga professional, no, katulad ng doctor, nurse, no, medtech, mga parte sa health. Kay sa time na yan, nag-construct pa ng mga hospital ang sa abroad na mga katulad ng Saudi at iba pang mga bansa, no? Kaya yan, akala natin hindi na ito pwede message natin kay ng past na mo, pero nagkamali kayo. Ang ating mga OFW ay mas marami sa present, no? At bakit marami ang sa present? Dahil mayroon na tayong school, no? Katulad ng mga caregiver, mekaniko, no? Na mga electrician, at yan ang mga kailangan na sa abroad, no? Na pwede na makuha, no? Caregiver ang napakarami na papunta sa abroad. Kaya kailangan ang mga magpunta pa lang, nag-apply pa lang at natanggap na at punta na sa abroad, kailangan malaman na ang mga gawin nila, no? Na katulad ng na-lecture ta kahapon, na na kailangan ang ilang mga papeles nila ay complete, no? Na yan, yan ang mga kailangan. Pero nakapinis na tayo dyan, no? Napinis na tayo dyan. At sa ating ang ating na stop na lecture ay ika-24 na, no? Na kung andon ka sa abroad na katulad ng mga domestic helper, no? Kay yan ang mga nakatrabaho ka sa mga may boss ka, no? May amo ka, no? Katulad ng mga no? Ng mga helper, no? Mga janitor, ganyan, no? Yan ang ang gawin, no? Kung sa mga bago pa lang napunta sa abroad, parangal ang iyong trabaho bilang OFW, no? Yan ang gawin natin. Huwag natin kaya yan. Kaya napakaganda na trabaho yan, no? Kaya natin na abroad pa tayo, hindi na hindi na makahiya na maging maid ka lang doon, domestic helper ka lang, no? Ingatan ang perang pinaghirapan. Dito tayo pupukus sa perang pinaghirapan. Kay ito sa atin example sa ngayon, no? Nga ang perang pinaghirapan natin ay kailangan may project tayo, no? May project tayo para nga makita natin pag bakasyon natin sa Philippines, andyan, no? Pinaghirapan ko yan sa abroad, no? Nakita nyo na. May tayo sa ibang
mga taong katulad ng kung wala kayong bahay, i-project mo yan na installment ka ng house and lot, no? At saka kahit hindi natin alam ang trabahong ito kung hanggang kailan tayo, no? Yan ang the best na na tayo, na may project tayo, no? Ang ating house and lot, kung may mapinis sa matirahan na, kailangan may gusto tayo maging bisan sari-sari store lang, no? Yan ang gawin natin, no? Kung sa pagpunta natin, may mga kapatid ba tayong kailangan paaralin, paaralin natin. O, pagkapinis na, kay andon ka na sa abroad, tulungan mong kapatid mo na makapunta doon. No? Ang nakapunta doon, kung dalawa na kayo, ang ikalawa naman ang aral sa next na kapatid, no? Yan ang gawin natin. Di kailangan, no? Kaya hindi ang ating pera. Kaya dahil na kung waldas natin yan, pagdating natin dito sa Philippines, tulad ng dati pa rin ang sitwasyon natin. Sa poor pa rin tayo, nakalinya. Maski abroad na tayo, kaya hindi tayo marunong sa pera natin, kaya yan napunta sa wala naman kabuluhan ang abroad natin. Kaya ito ang advice, no? Kaya kailangan ang sa present, kailangan itong payo sa UFW, kaya hindi pwede sa past lang, kay marami na ngayon sa past na nakapa-abroad. Kaya kailangan malaman nila ang gawin nila. Kaya sa na-experience ko, marami ang nagbalik sa poor. Kaya sample na, maski matagal ka na sa abroad, kung hindi ka ng mga lot dito sa Philippines, wala ka ang pera mo nang hindi mo nakita na andyan pala, no? At kung daw medyo sa huli medyo kayo, may kailangan kayo sa money, ang katawan natin, katulad ng isang may ikwento ako sa inyo na isang nakapa-abroad, no? Ang father ang nakapa-abroad, no? Ang mga anak pinag-aral para maka-nurse, no? Dalawa silang nurse. Kaya yan ang nangyari, nakahapa-abroad din ang nurse, no? Pero daw hindi maganda ang result, no? Kasi ang nagbili man ang mother, nagbili rin ng mga lot. Pero kung hindi magustuhan ng mga anak, i-dispose agad. No, na sana antayin kung kailan magmahal na ang lot at saka natin dispose pagbili, no? Kaya yan ang gawin natin. Huwag ipagbili agad kung hindi malayo sa lugar na at hindi nyo gusto. Pabayaan lang dyan, kaya ang money natin. Pero hindi natin alam ang abroad ay hanggang kailan. Kaya ito ang nangyari sa pamilya na yan.
eh, namalas ang nangyari. No, ito ang nangyari sa example natin na kailangan ang money ng sa abroad huwag sayangin. Na natin sa mga project natin. Sa pagpunta pa lang, may plano na tayo. Pagka plano natin, hindi yan plano lang, kundi itotoo mo, no? Gawin mo yan kay hindi hanggang kailan sa abroad ka para maano ka man sa middle class ka man o sa millionaire ka na punta, no? Yan ang gawin natin. Ito ang family na ito ay malas. Ang father sana natulungan ang mga anak at ang ng kapatid at kapatid ni Mrs. nakaalis din. Pero ang isang anak umuwi para mag-apply sa ibang lugar, hindi Saudi lang. Kaya yan inatanggap, no? Nakapasar sa exam at punta sana sa Florida. Pero nang hindi mo alam ang time kung kailan ka kunin ng godfather o kung last mo na lang ng day sa ngayon araw, no? Kaya yan namatay sa accident, no? Kaya yan namatay sa accident ang isa sa namatay sa accident. Kaya yan hindi natin alam kung hanggang kailan ka, no? Kaya kailangan natin tayo ng mga lat-lat na bili tayo ay nakwan pa lang ng mura pa lang, no? At kung ano ang iba pa magnegosyo tayo na na yan, no? Kung gusto nyo saan lat bagid kay para parentahan nyo o kung apartment. Ang nangyari pa next naman yan nga ang abroad hindi hanggang kailan na maging maganda ang result, no? Katulad ng maging mayaman ka, no? Kay may mangyari na hindi mo alam ay mangyari sa buhay mo, katulad ng father na nagkasakit, no? Kay noon sa Saudi nang sa Saudi ang water masama ang ng water, no? Kaya sa soft drink sila na focus. Sa pag soft drink naging diabetes. Sa pag diabetes kailangan umuwi kay dialysis, no? Kaya yan. Toto, dahil 20 na lang, okay pa? Hindi na, no? Pwede na ikuan lang? Toto, wala di sila? Pwede na nga ng 20 na lang, sudlan lang.
Ang nangyari, dalawa sila ng kapatid niya ay kay may diabetes dahil sa soft drinks o mga nainom nilang matamis na hindi sila may pamilya na may diabetes. Pero na-acquire nila ang diabetes at kailangan silang umuwi ng Philippines, no? From Saudi, no? Nang dito na sa Philippines, ang kapatid na electrician o na yan, no? Ay namatay 6 months lang. Kaya hindi nagpa-dialysis. Hindi nagpa-dialysis, namatay agad 6 months lang. Pero ang father ng na-accident na nurse na namatay, nag 2 years 8 months, no? Kaya nagpa-dialysis. Pero ang dialysis, wala nang magawa kung end na sa sa kidney mo. Ang ibig sabihin na 8 months na sa kidney, ang nang natira na lang ba sa kidney mo na mabuti pa, why damage, na lang, maliit na lang. Naubos siya na siya pag dead end, hindi ka na maagapan, mamatay ka na, kay wala nang natira sa kidney na amote, kundi namatay din. Yan, pag nang nagadialysis, ang mga lot na nabili ay ipinagbili para gastusin sa gastusin bala sa pasyente. Ang pinaghirapan nila na nabili sana sa abroad, nawala uli kay dahil sa ginastos sa pagamot sa father, no, nga sakit doon sa abroad. Kaya yan ang nangyari. Kaya nag-message ko. Hindi, magsinabad. Kaya yan ang nangyari. Ang isa pang napaka siguro nang hindi maganda ang result pa abroad, no? Hindi man maganda rin, pero ang nangyari naman, ang isang anak na sa abroad din nagkasakit din. Daw medyo madelikado kay ang sakit cancer, no? Cancer sa breast. Kaya ang cancer pero nagapan man kuno kay nakuha at saka may nakuha sila sa armpit na yon na parang ang cancer hindi na makapunta sa kung saan sa katawan. Kaya yan ang atin example na ang money mawala man lang kung hindi ka marunong, no? Kay kung sana pag pa-abroad hindi naman masayang kay napapunta man sa abroad ang mga member of family, mga ng kapatid, ng misis, kapatid ni mister, at mga kaibigan ng anak at iba pa, no? Pero ganyan ang nangyari. Yan ang atin example sa mga bagong mapunta sa abroad, no? Kaya ang money mawala din yan. Kaya kailangan natin
na huwag iwaldas ang ating pinaghirapan, katulad ng mga pamember o family dito sa Philippines. Huwag nyo naman abusuhin ang ano nyo, anak nyo o ano nyo dyan nasa abroad, na i-enjoy nyo lang dito ang money na wala kayong nagawa pag hindi na sila trabaho doon. Katulad man din kayo nagpunta sa abroad, umpisa pa lang. Ganyan pa rin ang buhay nyo. Kaya ang liso natin ngayon, ang sa mga manugpunta pa lang sa abroad, at ito ang gawin natin. Payo sa mga OFW, no? Ang gawin natin, kaya hindi natin alam ang ating katawan, no? Na okay lang always. Kaya kailangan natin mag-save ng money, no? Kung mayroon na i-time deposit mo ang money mo, no? Galing kay kung kaisa hindi natin alam ang mga member o family natin dito na kwan sila ng honest sila, no? Na yan ang money mo. Kaya yan, ilagay mo siguro sa mga lot, no? Pero sa pangalan mo ang lot. Hindi sa kanila kay nila yan, gani na. Gastos nila yan o pagbili yan, no? Kaya yan, no? Kaya ang gawin natin, hindi natin tulad sa ating example, na ang money sa ngayon na mga OFW, ang money gid natin, ilagay gid sa project natin na hindi natin ma-dispose, no? Katulad ng lahat sa pangalan mo. Ang kapatid mo na pa-finish mo ng school at napa-abroad mo, iyan na, ang pinaghirapan mo may kabuluhan, no? Kaya yan, no? At saka pagdating sa'yo na, kung ka ng bahay, matira ka dyan, o kung ipagbili mo sa ngayon, no? Kaya yan, no? Kaya hindi natin, kung may sakit na ang atin ng member o family sa abroad, hindi mo na siya mahingian ng tulong. Kaya ipagamot niya yan, ibili ng gamot, ipadoktor, sila ng misterya, may makain din, no? O kung kailangan ang money. Kaya kayong mga natira dito sa Philippines, magtrabaho kayo at kung magnegosyo. Yan ang kailangan natin kung may abroad tayo, mga member o family. Tayo mismo na dito sa Philippines, tayo, kung house and lot na tayo, tayo ng negosyo para may kunan tayo ng ating hindi nang aasa tayo sa ating member o family nga ato sa abroad, no? Kailangan tutulong din tayo. Tayo mismo ay maghanap din ng pera. Hindi na siling sabi na aasa ka lang doon, kaya hindi natin, nangailangan din sila ng pera. Kaya yan ang liso natin sa ngayon sa mga OFW, na huwag baliwala ang pinaghirapan. Kay matanda ka o tanda ka na, o kung domestic helper ka lang dyan,
hindi mo na kaya ng katawan mo at ano ka na ng kailangan mo nang mag-uwi sa Philippines. Kaya may lesson man dito ang may isang mga OFW na naawa ako sa kanya, no? Kay ito ang nangyari. Kwan siya, single siya, kay ano siya, no? Single, babae. Domestic helper sa London, do 30 years. Ang mga pamangkin ay pinag-aral. Pinag-aral, no, na kwan na sila, professional na sila, nang nagkasakit ang domestic helper na kailangan ng umuwi, katulad ng dialysis, ang dialysis yan, no, sa Bacolod siya, dialysis. Ang masama ang nangyari. Napaaral mo ang mga pamangkin mo. Kung samahan ka nila pa-dialysis, hindi sila sasama kung hindi mo sila bigyan ng pera. Ang pinaaral mo sa kanila, ano yan? Walang kabuluhan sa 30 years. Lahat kayo profesional na. Wala ginag-volunteer na magbantay na pa-dialysis siya. Kaya yan ang nangyari. Tinransfer sa Silay City Hospital ang dialysis. Pero, namatay din. Kasi ang mga ganyan, ginadialysis ka, hindi kayan tatagal. Ang iba, mabuti na 5 years pero mamamatay ka rin. Yan, hindi siya nag-deposit para sa sarili. Sa doon lang sabi sa pinagtrabahuan niya na pag-uwi sa Philippines, may money siya. Pero kay nakasakit, walang money pagdating sa Philippines. No? Kaya, yan lang ang para lang makauwi siya, no, na tulong-tulong ang mga best friend niya doon na para makauwi siya. Yan ang nangyari, no, na walang utang na loob pala ang mga pamangkin na pinaaral. Sa'yo na, professional ka na ngayon, utang na loob mo yan sa auntie mo, bakit pabayarin mo pa o kailangan ka pang swelduhan para masamahan mo lang siya punta sa dialysis sa Bacolod? Yan ang leksyon sa inyo ngayon, mga OFW, no? Kailangan ang pera mayroon din kayo. Hindi lahat ng money ay ipadala lahat sa atin, sa ating mga ng member of family dito sa Philippines. At hindi lang yan, mag-ano ka ng sarili mo yung project, no? Bili ka ng lot na gusto mo, pag-uwi mo, mapatayo kaya ng bahay at para makatira kaya nga ikaw lang, no? Kaya mahirap may kasama sa bahay, maski member of family mo yan, baka hindi kayo makasundo, no? Diyan makakuha ka lang ng maid, mapakain ka na, no? Na makatulog ka na mahimbing kay wala nang magsabi sa'yo, tulog ka lang dyan na tulog, kain ka lang nagkain. Kay hindi mo na siya mapirahan, ganyan ang gawin mo. Kaya, yan ang lesson sa mga OFW. Kailangan natin huwag ipagdamot sa sarili ang pera. Bigyan ng para sa'yo, mag-deposit ka dyan o kung sa abroad at saka nang pag-uwi mo may pera ka
At magkuha ka dito ng house and lot na para sa'yo, na para pag may mo, ang pera mong in-deposit dyan sa abroad, gawin mo pang negosyo. Yan mga friend, ang gawin natin. Kay hindi natin alam ang ating katawan mabaldado din sa trabahong ginagawa natin sa abroad. Hindi lang yan, kung gusto mo nang mag-uwi sa Philippines, kay para maka-enjoy ka man sa natira mo pang buhay sa Philippines, na mabuti pa ang kalagayan mo, na makabakasyon ka dito sa Philippines yun, saan gusto mo. Kaya yan ang gawin natin sa atin, money advice sa inyo. Ha? Pagdating dyan, gawa ka na ng plan mo, kung anong project mo, no? Kung wala naman pag-aralin nang nakatrabaho na dito sa Philippines ang mga member o family mo, dyan ka, ka na ang house and lot. Kung kaya mong apartment, magpa-construct ka ng apartment at parintahan mo, kay para kung hindi ka na magtrabaho sa abroad, may income ka na makuna ng gastusin mo dito sa Philippines, no? Kundi ang money mo na balik sa iyo, no? Nabalik sa'yo kay nagastos mo sarili mo, no? Sa pagkain mo, sa lahat. Nasabi mo, paborakay ako. Mahaw na. Mahaw. Panyaga. Sige lang. Sige lang. Kaya nag-ano pa ko. Kaya yan ang ating gawin. Advice sa mga sa abroad. Kung may problema dyan, huwag niyong suluhin. Agad sa ipaalam agad sa kung sino ang kaibiganin mo, na ang advice natin dito, na kung abroad tayo, maghanap tayo ng kaibigan na makatulong sa atin, no? Kung anong problema natin. Kaya yan ang gawin natin, paalam agad, kay mahirap na may mga sa abroad na hindi na nakita kung saan na sila, no? Kaya hindi natin alam, may mga nangyari sa kanila na hindi natin na gustuhan sana, pero kung yan ang time mo, wala ka kunong magawa at may man, kung ang time mo na may reason na sa ganyan ka, sabi na sagasaan ka ng sakyan, o kung may iba kang nakos na sakit, yan ang ating katawan hindi na alam, no? Yan, ang isang artista nga si Rico yan, kay time yan nagkain lang siya ng kanin at napakabusog niya at nag-drink ng whiskey guro, nalasing at nakatulog na busog. Hindi na nakagising, no? Bangungot ang tawag dyan. Kaya yan, kung time mo na, hindi ka nakasabi na, sa next week lang ko, kay may project pa ako, kailangan kong tapusin ito, no? Ito ang aking kapatid, pag may sakit, hindi na pwede. Kay hanggang dyan ka lang. Kaya, alam na natin lahat, no? Ang gawin natin,
na kung OFW tayo, huwag ang lahat ng pera ipadala sa member of family sa Philippines. Mag-ano tayo ng para sa atin na kung gusto natin mapauwi na sa Philippines, kay napagod na tayo, may inegosyo tayo na hindi tayo maperwisyo sa mga taong tinulungan natin na hindi natin alam kung may utang na loob sila na ibalik nila, hindi naman maibalik ang pera, kundi serbisyuhan man tayo na katulad ng member of the family. Kay may iba dyan na kung ano wala ka ng trabaho, daw medyo hindi na maganda ang ano mo sa bahay, no? Rule, no? Kaya yan. Kaya kailangan ang mga OFW ay i-apply itong advice natin, no? Na huwag ang ating money lahat lang sa member of family sa Philippines. Maghati tayo sa ating katawan para sa atin na magamit natin kung may sakit tayo dyan o kailangan nating umuwi, wala tayong pamasahe, paano kundi hanggang mamamatay ka na lang doon, hindi na makauwi sa Philippines. Mga friend, yan lang sorry lang kay sana marami pa tayong paano sa mga OFW. Pero naglubat ako, nag-20 na lang. Ginano ko na lang itong advice na ito para na makatulong sa mga OFW. Hindi lang sa ngayon, kundi sa present, sa future, kasi mas marami pa na ang mapa-abroad. No? Kaya sa present ngayon, na manugpunta pa lang sa abroad, yan na ang gawin natin. Maggawa tayo ng sa ating notebook kung ano ang project natin sa 2 years. Ito. Yan. Kung ano ka na apartment, kung may dat ka na, ano mo yan, i-record. Dason, ipa-estimate mo kung hanggang ilang years, no? Na yan, tiyan ang gawin natin para may kabuluhan ang pagpunta sa abroad. Kaya sayang lang dyan kung hindi ka marunong, katulad pa rin ng dati, pag alis mo sa Philippines, katulad ka pa rin, sayang ang pa-abroad. Thank you mga friends, ha? Yan ang advice ko sa inyo, ha? Huwag ibaliwala yan kay para yan sa inyo, gani. Thank you very much. Thank you sa pakikinig. Love you. Kasi na kayo, wala na tayo lubat na tayo. Kaya kailangan na mag-stop tayo, ha? Tata, paliog ka. Hindi ko ni-send sa Mars.